po natin ang ating pong pangalawang missionary sa Nepal, si Missionary Pastor J. Aranya. Amen. Good evening, everyone. Good evening po. Greetings sa amin sa Nepal, Jai Masi. Jai Masi. Dalawa pong greetings doon. For Christians, Jai Masi. For Hindus, Namaste. Namaste po ang aming greetings. And thank you po, Pastor Resty, for this opportunity na makabisit ulit dito. And nag-exit po ako sa Nepal kasi nag-expire na po ang visa. So kaya po nandito ako, and may God's grace kahit papano yung short no, at least 8 months, 7 months na stay sa Nepal, we're able to minister also the Nepali people there. No? And tonight, bigay po ako ng report din sa inyo kung ano po yung mga ginawa natin doon. Dito po ako nag-minister sa Lalitpur area. This is another district po sa Kathmandu. Kung sa Pilipinas, meron tayong Manila, meron Makati. Ito yung parang Makati. No? So, yan. And ito yung first na punta ko sa Nepal. Ito yung time na in-introduce din ni Missionary Hilton sa akin yung ministry doon. And actually, ang nag-start talaga doon si Missionary Hilton, which is siya po yung una. 8 years ata siya ngayon as a missionary doon. And siya po ay may church po na inandal sa Kathmandu. So, nag-start po sila ng opening doon, doon sa Lalitpur. So, this one is the time na nag-start kami. Nung una, nakaupo lang po kami sa floor. So, ganyan, with a translator, this is a pure Nepali congregation po. Wala pong Filipino dito. Ako lang po. Pero mukhang Nepali na rin. And next po. Ayan, so last January po, we prayed and pinalitan po namin yung carpet para po makapag-start. This time, nag-unti-unti na po ng transitioning, binibigay na po ni Missionary Hilton sa akin yung ministry doon na nasimulan. And praise God, meron po doon at least 15 to 20 people na nag-attend na. These are all baptized. Baptized na po yan. And patuloy natin na dinidisciple. These are new Christians pa po. And ito po isa sa mga men. Yan po si Brother Milan. Mahaba pa buhok, pansin niyo po. So, please pray for that guy. And also this one is Brother Carlos. Siya po yung naging tandem ko doon. Actually, that is a Mexican missionary. Tinitrain pa lang po sila. Sa Mexico po, iba ang style nila. Yung training is, ipapadala mo na sa country, parang i-expose nila doon. So, yun po. And naka-fellowship natin sa Bethany, yung church nila din. No? And, yan. So, this one is last January na napalitan ng tiles. And by God's grace po, meron pong ginamit ng Panginoon na magbigay ng monoblock chairs. So, hindi na po kami sa floor nakaupo. Malamig po pag sa floor. Kasi lalo na pag winter season. So, nakaupo na kami ng chair. And every weekdays, nagtuturo pa ako ng violin since I'm a violinist and musician po. So, yung basis na ginagamit natin po doon sa mga young people. No? And next po, ayan po yung mga students. So, hindi na po nakalayo yung mukha ko sa kanila. These are Nepalese po. Nepalese. And, wait lang po. Ayan. Next po. Ayan. Ito naman sa ministry to ni Missionary Hilton. So, ang nangyayari po every Saturday is sa morning, doon ako sa Lalitpur City, nag-minister sa ministry doon. And then, in afternoon, nagbabiyahe po ako via by motorbike, papunta naman sa ministry ni Missionary Hilton, which is, tinutulungan ko sila sa music ministry. So, until January next year, yun po ang usapan namin na at least paano may matuluan tayo doon, and I'll be focusing to the ministry in Lalitpur. So, every afternoon po yan. And next po. And last May, na-privilege po kami na nabisita ni Dr. David Sim. Siya po yung pinakaunang nakabisita doon sa ministry. And nakapag-invite po kami ng 3 Hindus, yung lalaking na nakaputi sa dulo. Ito, asawa niya sa kanyang anak. So, please pray for them, no? Patuloy natin silang miniministeran. Every week nag-meet po kami. Medyo sarado pa, no? In terms sa salita ng Panginoon, but you don't know, no? As long as we just do our best sa pag-minister sa kanila. And yun po si Missionary Hilton. And every naman po Tuesday,
Since sa Nepal po mayroon pong anti-conversion law, hindi po tayo basta-basta nakakapag-share doon sa city area. No, pwede tayo makulong. So, ang ginagawa ko po, since mahilig po ako umakyat sa bundok, umakyat po ako every Tuesday, minsan sasama kami ng missionary dito, namimigay kami ng tracts doon sa may highland na konti. 15 minutes away, 20 minutes away from Kathmandu City. So, minsan may mga young peoples doon na namin sa bundok, since walang pulis doon, so we have a freedom to share the gospel. Amen. No? Kahit sumigaw sila dyan, di kami mahuli. No? So, wala silang takas. So, yan po isa sa mga ginagawa natin. And next po. Ayan, mga kids minsan, no, na nakikita natin doon and we share them the gospel. And, ayan, so this is the current, no, na mga uma-attend. Incomplete pa yan kasi yung iba that time is hindi nakapunta. This is my last Saturday. Saturday po ang simba namin sa Nepal. Sa Badista talaga kami. And ito po yung mga miniministera nating mga tao. And thank you so much sa inyong partnership at kayo ay may kabahagi sa ministry doon. And hindi ba kayo makapunta, pero yung inyong support at prayer sa amin ay nakatawag doon. And thank you so much for that. And please pray for me. Currently, nag-exit po ako kasi po ang visa ko ay nag-expire na. Every 6 months po nag-expire ang visa. But now, alanganin po siya para mag-renew agad. So, ang binigay lang sa akin is 3 months for this year. So, ang next renewal is January. So, kahit magstay ako doon kasi 3 months lang, kailangan ko talaga mag-exit. So, ang ginawa na lang namin is para hindi mabitin yung exit, is that babalik ako ng September para September, October, November, December, January makarenew na. So, ganun po ang mangyayari. And please pray na yung Panginoon is patuloy pa rin na nagbibigay sa atin ng kalakasan doon. Though medyo mahirap man, but by God's grace na kakayanan. No? And by Monday, babalik na ako sa Pilipinas kasi mahaba po yung gap ng exit ko. Balik ako sa Pilipinas for 29 days and then after that, exit na po ako ulit and via Indonesia. Via Indonesia kasi po yung parents ko po is missionary sa Indonesia for 18 years. And magsa 7 years ako hindi kami nag-meet ni Mama. Si Papa nag-meet pa kami mga 3 days lang. Tapos umalis na. So, kahit pa paano namimiss ko na sila. And part na rin ng pag-exit para mabilis mag-exit sa Pilipinas. Alam naman natin yung immigration natin doon. So, para hindi na maraming tanong, sabihin ko parents ko yung pupuntahan ko. So, exit from Indonesia and then after Indonesia is diretso na po sa Nepal. So, pag-pray niyo po, ang mga ministries doon and also the missionaries, especially sa aming mga visa. Kasi isa po yan sa pinaka-struggle ng mga missionaries ngayon, yung visa problem. And, visa lang yan, pero mas malaki ang Panginoon natin. Mas powerful pa ang Panginoon natin. So, thank you so much once again sa inyong partnership sa amin doon sa mission field. And tonight, nag-start up the pastor, no? Gano'n ba ito kahaba, pastor? Baka matansya. Hanggang alas 10 ba tayo? Sige. Let's open our Bibles in the book of Isaiah. Kung sakto nakita ko na Isaiah din to, no? Isaiah chapter 6 verse 8. Very common verse, no? Isaiah chapter 6 verse 8. Let's all stand please kung nandiyan na po kayo. And we're going to read this all together. Okay, nandiyan na po. Okay, Isaiah chapter 6 verse 8. Let's read this all together. Ready? Begin. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And said I, Here am I, send me. Let us pray. Father God in heaven, thank you, Lord, for this passage. Thank you, Lord, for this time na kami po ay pinagpulutan niyo, Panginoon, rin para mag-aaral ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa availability rin ng bawat isa na nandito, Panginoon. Thank you, O Lord, for your love and mercy sa bawat isa sa amin, Panginoon. We're going to study your word, O Lord. Give us a humble spirit, give us an open heart, O Lord. Use me also, O Lord, as an instrument ng blessing the Panginoon for tonight. Kaya panawa mag-glorify. In Jesus' name I pray. Amen. Pwede na po umupo. The title of our message this evening is We Find Ways. No? Pamilyar pa kayo nun? No? We Find Ways. No? Pamilyar, agad, na-recognize. This is a slogan, no? Used by BDO.
in the Philippines. No? BDO slogan, we find ways. Meron pa man nagtrabaho dati dito sa BDO? Wala naman. Okay. So, sinerge ko kung ano yung purpose ng tagline na yan. I'm just going to read it. The tagline was designed to communicate BDO's dedication to finding solution for its clients, regardless of the challenges they may face. That's why they put it, we find ways. And you know, this tagline became famous as a tagline of BDO, but you know, this tagline also is a good fits about isa sa atin. That in our service to God, we need to also to have that find ways attitude. No? Mayroong tinatawag tayong quote na, if there is a will, there is a way. Pag gusto, may paraan. No? Sabi nga nila, pag gusto, maraming klase ng paraan. Thousands of paraan. And tonight, I'll be sharing to you these things, no? Na makikita natin na example na pinakita dito in the book of Isaiah, no, yung example na we find ways. I find ways. Sarap kaya no, yung pagsiserve sa Panginoon, I find ways. If you really love God, you find ways sa pagsiserve sa Kanya. And first thing na makikita natin dito is the call to commitment. The call to commitment. In first verse of that chapter, Isaiah chapter 6 verse 1, ang sabi dyan, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and His train filled the temple. So first part of the call of commitment, you should also first recognize God's voice. Yung divine calling ng Panginoon sa ating buhay. No, just like kay Uzziah. So recognizing recognizing God's voice starts with having a personal experience with God. No? Hindi ka makakaramdam ng calling ng Panginoon, hindi ka magkakaroon ng calling ng Panginoon if you don't recognize God. Tama po? No? Hindi mo ma-experience yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Wala kang personal relationship sa Panginoon. Kaya pinakamahalaga, if you want to have that call to commitment, no, is na-recognize mo ang calling ng Panginoon. Ano ba ang calling ng Panginoon sa ating buhay? Simple lang naman ang sabi ng Panginoon, no? Serve me. If you love me, what? Keep my commandments. In John 10 verse 27, sabi dyan, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. If you are the son of God, if ikaw ay ligtas na, for sure, alam mo ang calling ng Panginoon sa buhay mo. No? Alam mo ang calling ng Panginoon. Another thing is that you respond, no, with a willing heart. Tingnan niyo po yung in verse 6, balikan po natin. In verse 6, sabi niya dyan, binasa natin kanina. In verse 8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Ano sabi ni Isaiah? Here am I, send me. Here am I, send me. Makikita mo that Isaiah during the time is ready and he is willing sa calling ng Panginoon. No, wala nang masabing, here am I, send them. Wala siyang ganun no? Here am I, send him. No. Pero makita mo dyan sa character ni Isaiah that he respond with a willing heart. In verse 5 of chapter 6, tingnan niyo po yung sinabi niya bago dyan. Verse 5, then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Makikita mo dyan that the calling of God is hindi about kung perfect ka man o ano man. Nakikita mo dyan na sabi ni Isaiah na acknowledge na sabi niya, unworthy ako sa calling mo, Panginoon. But because ikaw ang tumawag sa akin, susunod ako. I will go. You know, sa ministry, ganyan dapat ang mindset natin eh. We find ways to do things na ikalulugod ng Panginoon. Amen. Remember that God equips those calls. Remember that. Minsan hindi man natin kaya, pero dahil ang Panginoon ang naglagay sa atin doon, for sure, by the grace of God, kakayanin mo eh. Kahit ngayong pagsusungli dito, sino naka-try na magsungli dito, na-experience mo? Di ba, unang tayo, for sure, kakabahan ka eh.
Kakabahan ka. Magkukumpas ka. Nagkakatapos lang namin ng lesson sa Bible School doon sa Jumeirah ng Bible School na music. And last exam namin is pina-experience ko sila mag-conduct lahat isa-isa. And doon namin nakita yung iba't ibang klase ng porpor, no? May paganyan. May robot style, may ano. Iba-ibang klase ng porpor. But you know, if you have that willing heart, no? Kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, makikita mo doon na nung una may mga tao doon na mahihain pa. Pero nung nag-song lead na, dahil tuloy-tuloy, dahil they find ways to learn and to do it for the glory of God, they improve. Ganon po tayo sa ministry. Kahit nga dito sa pagkanta sa choir. No? Hindi naman lahat magagaling eh. Pero if you have that willing heart sa pagkanta at gusto mo magpagamit sa Panginoon, di ba? Gagawin mo yung best mo eh. Magre-record ka ng parts mo sa alto. Ganon yan, no? Pero because if you have willing heart, natututo ka. Hanggang sa katagalan, mapansin mo, nag-i-improve ka na. At mas naging blessing ka na sa gawain ng Panginoon. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Oh? Hindi tayo worth it eh. In 2 Corinthians 3 verse 5 to 6. 2 Corinthians 3, 5 to 6. Ano sabi dyan? Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. In 2 Corinthians 9 verse 8, 2 Corinthians 9 verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. One of the famous verse, Philippians 4 verse 13, ano sabi ni Apostle Paul? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya pagdating sa ministry, kung gusto mo lang magpagamit sa Panginoon, kung saan ka man nilagay ng Panginoon, if you have that willing heart, you find ways to do it. Sa pagsiserve sa Panginoon. Yun ang kagandahan. If you have a willing heart sa pagsiserve, kahit hindi man sa kanta, kung saan ka ilagay, kung saan yung talent mo. Last time napag-usapan namin yung tinatawag na talent and skills, yung difference ng dalawa. Ang talent, inborn. No? Pag nung pinanganak ka na, talagang nandun na yun sa'yo. Konting ano na lang, konting trigger na lang, nandyan na yan. Kaya minsan may papansin ka mga tao na hindi man sila nag-aral ng music, pero pag pinakanta mo, ang galing. Kasi talent talaga yun. Pero mayroon din tayong skills. Yung skills natututunan. No? Hindi man sila kagalingan, pero dahil nagkaroon sila ng will to learn about it, they improve. Kahit sa music, kahit sa pag-learn ng instrument, no, yung pag-play ng piano, pag-play ng guitar. May mga tao na magaling talaga sa pag-play ng guitar, na parang inborn na nila, na by ears, ang galing. Pero meron din naman tao na magaling sila dahil nag-aral talaga sila. And that is a skills. Kaya nga pag gusto mo talaga yung isang bagay, you will do. No, you will do it, and then you will improve. Sa pagsiserve natin sa Panginoon, hindi tayo mag-grow kung hindi tayo gagalaw. No? That's why that's the third part. You are ready to go. You are committed to go. Ready kang. Ibig sabihin, the call to commitment is not passive, but it requires decisive action. Dapat gumagalaw. Ano sabi sa in verse 6, chapter 6, verse 8? Ano sabi dyan? Here am I, send me. And it is an action. No? Nag-action agad si Isaiah. Hindi sila, Lord, sunod na siguro, Lord, kasi parang hindi pa ako ready sa command mo. Yung vision na pinapakita mo sa akin, parang hindi pa ako ready. Pero hindi. Sabi niya, here am I, Lord, send me. Ready na siya. No? In James 2 verse 26, ano sabi doon? So faith without work is dead. That's why our faith must be accompanied by action. If you want to grow sa pagsiserve sa Panginoon, then you need to move also. Katulad lang yan sa panliligaw. No? Sabihin mong mahal mo yung isang tao, pero kung hindi ka naman gumagalaw, walang mangyayari sa'yo. Sabi nga ng mga Bisaya, mag-ugat na lang ka diha. Mag-ugat na lang ka. No? No?
ugatan ka na lang dyan ng, magkaroon ka na lang ng ugat, no? Hindi ka gagalaw eh. Pero if you have that heart, no? You are ready. You are committed. You're going to do it. You're going to pursue. For sure may result. No? Sa lahat ng bagay, kailangan gumalaw. Ganon din naman sa service natin sa Panginoon. No? If you want to have that service sa Panginoon, then step out with faith. Step out with faith. Sabi nga in Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledging Him, and He shall direct thy paths. If you are committed to God, you find ways to do it. No? If there is a will, there is a way. Number 2, no? Number 2, the challenge of commitment. The challenge of commitment. You know, see Isaiah during the time, he has also experienced a lot of challenges. Kasi isa po sa mga challenge dyan is yung hindi siya pinapaniwalaan ng mga tao sa sinasabi niya. Ina-underestimate siya ng mga tao about sa kanyang vision na sinasabi ng Panginoon. Yan po isa sa mga challenge. Isa po sa challenge natin sa paggawa ng commitment sa Panginoon is yan, yung fear and doubt. I still remember nung binigyan ako ng Panginoon ng burden to surrender sa Nepal. No? May nakapunta na ba sa Nepal dito? Any Nepali friend? No? Daming Nepali dito sa UAE. Inilipat na nga ako dito eh. Dito na lang. But you know, when I surrendered my life sa Nepal, isa to sa mga pinakauna naramdaman ko, yung fear and doubt. Why? It's normal for a person. Ramdam tayo niyan. Wala naman sigurong tao dito magsabi, okay ako. Pagka sinabi ng Panginoon, pumunta ako sa Africa, pumunta talaga ako. No, hindi. Merong fear and doubt pa rin. No? Nung sinabi ko kay pastor na it is because of a video presentation of a missionary. Actually, testimony yun ng isang missionary. Si Joe and Tara Collins na mga missionary. In year 1990, doon sila sa Nepal. And nag-serve po sila for 2 years sa Nepal. No, 1998, basta 1990 yung namatay sila. And doon sa kanyang testimony, sabi ni Tara Collins, for to me to live is Christ and to die is gain. Doon sa kanyang testimony. And nung nag-surrender po sila sa Nepal, 5 kanilang anak, 2 sila, nagpunta po sila doon. At you know, Nepal is, nandiyan po yung the most dangerous airport in the whole world. And recently lang, kahapon, nag-crash na naman isang aeroplano. Every year po, mayroong aeroplano na nahulog sa Nepal. Sige pumunta. Namatay po ay 18 passengers. One nila po yung isa lang po nakasurvive, which is yung pilot, no? Palupad pa lang, nahulog na. Yun po ang Nepal Airlines. No? One of the aircraft maintenance, na worst aircraft maintenance is Nepal also. Kaya nung sila, Joe and Tara Collins, nag-crash ang aeroplano nila sa Himalayan range. Sumabit po doon ang aeroplano kasi sobrang taas po. High altitude kami doon, nasa 1,800 yung meters above sea level ang aming altitude doon. Sa valley lang yan, hindi pa kami umakyat yan sa bundok. No? Ganun po. And namatay sila, and then the time I got burdened. Sabi ko, bakit kaya pupunta sa lugar na to? Ang pangit nito eh. Wala nga missionary ka doon na Pilipino the time. 2 pa lang. And sinerch ko, sabi ko, ano bang meron sa Nepal? Nepal is a Hindu country. 80% of the people there are Hindus. Pag sinabi natin Hinduism, these are the people who worship around 32 million gods. Plus na ngayon. Tinanong ko ang isang Nepali friend ko, bakit sinasamba niyo lahat ng bagay? Ang reason niya is, sinasamba namin or binibigyan namin ng honor yung mga bagay na kung saan nagbibigay ng benefit sa amin, yung tumutulong sa amin. Kaya makikita mo doon, nagsisimba sila sa motor. Kasi yung motor, nakakatulong, sinasakyan. No? Kaya pag umaga, gaganin yan. No? Sinasamba ko yung motor. No? May plug yan, may ibang klase ng kulay, na may mga prayers. Ganun po doon. Yung kalsada, sinasamba nila. Pag umaga yan, pag nagmumotor ako ng madaling araw, minsan, madadaanan mo, meron yan dyan na may insenso, tsaka may bigas sa loob, may pera, tapos may insenso, tapos may mga prutas. Kasi sinamba nila yung kalsada, dahil nakatulong ang kalsada sa pagbiyahe. Ang pinakamataas na sinasamba nila doon is yung baka. No? Kaya bawal po kami kumain ng beef sa Nepal. Kaya pagdating dito, ang sarap ng beef, no? 8 months yung nagkain ng beef. Ang sarap pala. No?
Grabe! Yung burger steak ng Jollibee, grabe, parang heaven. No? Iba ang lasa. Ganon doon, kasi bakit ang baka isa sa mga highest form? Ang baka yung ginagamit nila to have the crops. Yung kanin, yung mga wheat. Yan doon ginagamit. Kaya isa sa pinakamataas ng God doon is baka. Kaya makakita ka doon ng golden calf na nakalagay sa mga templo. Tapos every time niya nakapila yung mga Hindus, binubulong nila lahat ng problema nila doon sa calf na yun. Ganon ang kanilang practice. At nakakakilabot. Kasi we know in the book of Exodus na ganun ang ginawa nila. Golden calf. No? Very opposite sa sinasabi ng Biblia. Sinasamba nila yon. Inatakot ako, baka biglang bumuka ang lupa, kainin din kami, masama pa ako. No? Mahirap sa Nepal. Yun isa sa mga nakita ko yung lugar. When I was in the Philippines, na full-time pa ako that time sa church. Sabi ko, Lord, ba nagsusurrender dito? Itong mga taong to, kailangan din ng Panginoon. Kailangan din nila makarinig ng salita mo. Part ng Nepal is Buddhism. Combination yan, dalawang yan. Hinduism at saka Buddhism. Kaya pag nakita, walang flag dito ng Nepal. Pero yung flag ng Nepal nakaganyan, may dalawang symbol. Combination yan. Yung symbol na yan representing Hinduism at saka Buddhism. Diyan po nanggaling si Buddha. Okay? Diyan po yung pinagalingan ng Buddhism. So, combine yung dalawang yan. Nagsisimba ang Buddhist sa Hindu, yung Hindu nagsisimba rin sa Buddhist. Ganun po sa Nepal. And merong anti-conversion law. Pag nakita ka doon na nagbaptism ka, illegal yan. So, pwede kayo pakulong. Ngayon, bagong memo, last month lang pinalabas. Bawal na ang isang foreigner mag-lead ng congregation. Pag ang foreigner makita na nag-lead ng congregation, pukulong ng foreigner na yun. Buti na lang yung sura ko parang may pali. No? Hindi ako mainit sa kanila. No? So isa yun sa mga challenge, isa yun sa mga fears. But you know, if God is the one put you there, hindi ka matatakot eh. No? In Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Sabi dyan, fear thou not, for I am with thee. Sabi ng Panginoon, be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yeah. I will help thee. Yeah. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Kaya pag si-serve natin sa Panginoon, huwag tayo matakot. Kahit yung pagkanta lang dito sa harapan, huwag tayo matakot. Kung may gift ka sa pagkanta, then huwag ka matakot. Serve that to God. Magpagamit tayo. Kung hindi ka man doon sa Nepal, dito, gawin mo ang best mo dito. You find ways. You find ways on how to serve God. Kung paano magamit ang inyong buhay dito. Be a blessing to the ministry of God. Amen. No? We find ways. Sabi nga, to whom much has been given, much more shall be required. Minsan nakakahiya pa, yung hindi pa marunong kumanta, yung pa'y malakas ang loob. No? Talagang nandito, pastor, kakanta ako sa Sunday. Talagang bigay todo, pero yung magagaling kumanta. Ano nangyari? Nakakalungkot. Nandun na sa gilid. Nag-comment. Nag-comment pa. Hindi na nga kumakanta. Nag-comment pa. No? We need to do our best for God. If there is a will, there is a way. No? Always remember na ang Panginoon nandyan sa atin. In Proverbs 34 verse 4. Proverbs 34 verse 4. Sabi dyan, I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. John 14 verse 27. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Sabi na kayo, in Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Always remember, faith is the antidote to fear. Faith is the antidote to fear. Remember Peter? When he put his focus to God, he was able to do the impossible thing. Ano yung ginawa ni Peter? Naglakad sa tubig. Kasi nakapokus siya sa Panginoon. Sa buhay natin, kung nakapokus lang tayo sa Panginoon, you know, there is no impossible sa Panginoon. Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. No? Pero pagka ano nangyari doon kay Peter?
Nung na-distract siya sa malakas na hangin, dahil sa waves, na-distract siya. Anong nangyari? Nawala yung focus niya sa Panginoon. Anong nangyari sa kanya? Lumubog siya. And ganun din sa buhay natin. No? Kung hindi tayo nakapokus sa Panginoon, kung nagpapadistract tayo sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin, that we know na mga bagay na ito hindi nakakatulong sa pagsiserve natin sa Panginoon, for sure lulubog ka rin. It will end up sa failure. Meron akong message na pinreach sa Dubai, yung happy to serve. No? Happy to serve. Oo, ngayon, video tayo eh, no? Pero mayroong happy to serve. Sa happy to serve, isa po doon kung naka-focus ka sa Panginoon, yung service mo sa Panginoon, you are happy. No? You are happy. Kasi bakit? Hindi mo tinitingnan yung ibang tao eh. Naka-focus ka lang sa Panginoon at your main audience mo sa pag-serve sa Panginoon is God. No? Hindi tao. Kaya sa pag-serve natin sa Panginoon, kung mayroong mang fear at saka doubt dyan, always look to God. Stay focused sa Panginoon. And you can witness kung paano ka makapangyarihan ang Panginoon sa pag-provide ng mga bagay na hindi mo in-expect sa buhay. Amen. Same also doon sa Nepal. Maraming distraction sa Nepal. There was a time na gusto ko na umuwi. Last January. I experienced na hinold yung pera ko as, imagine, you're a missionary there. I'm a single missionary. No? Hindi ko sinisisi na single ako ha, pero nung nandun ako, imagine that. You're in the foreign land. Filipino ka. Yung Filipino doon bilang lang. Hindi naman katulad dito na kahit saan ka doon may Filipino. Doon, hindi naman eh. Walang working visa doon. Andun ka. Hinold ang aking pera for 1.5 months sa bank ng Nepal. Yung support ko, may pera ka nga, hindi mo naman magalaw. Hinold nila yon. So anong gagawin ko? Buti sana kung Pilipinas yan eh. Na pwede kang pumunta sa mga relatives mo. Doon wala kang mapuntahan. And I'm thankful na meron mga nauna na missionary. So sila yung tumulong muna sa akin. Pero nakakaya din, di ba? Wala kang ambag, kumakain ka lang. No? Naiyak ka rin. Pero yung struggle, tapos pumunta ka doon sa kwarto, hindi ka rin makalabas. Kasi hindi mo pa kabisado yung lugar. Tapos ang lamig-lamig pa. You know, ang lamig sa Nepal. No? Laging freezer. Lagi kaming malamig doon. But, you know, pagka, minsan maano ka rin, madi-discourage ka talaga. Marami ka nang iniisip, Lord, tinawag ko ba talaga ako dito? There was a time na, hindi kasi nagka-connect yan eh. I'm using student visa sa Nepal. Kasi dalawa lang po in-offer. Business visa at saka student visa para makastay ka doon. So, ang business visa, kailangan mo ng $70,000 na investment. No? Mas mayaman pa ang Nepal sa Dubai, no? $70,000 investment, every year magbabayad ka ng $4,000 for your tax and everything. Every year yan. Sa student visa naman, you need to invest $3,000 and $1,000 every 6 months. So, ganun po sa Nepal. So, pinakamababa yung student. Kasi at least 1,000, 3,000 lang yung dun sa bank. So, ganun. School, tapos immigration, tapos bank. Required ka mag-open ng Nepali Bank. So sa Nepali Bank, i-hold nila yan kung wala kang visa at saka wala kang school ID. So kahit mayroon kang school receipt, ipakita mo yan, hindi pa natatanggapin ng receipt. Ganito lang sakit ng Nepali. Kung ano yung nakasulat, yun na yun. Hindi na nila papakapinggan yung ibang ano. Hindi sila hanap ng paraan. No? By the book. So, ang nakasulat doon, school ID. So kahit receipt yung pakita mo, hindi nila tatanggapin. Kasi ang school, magre-release sila ng ID 2 months pa. So, in-hold nila yung pera ko 1 month na yun bago nirelease ang visa. Naka-hold na yung pera doon sa bangko. Sabi mo, wala kang magastos, wala kang magamit. Kahit pang gasolina, hindi mo makabili. Tapos, yung school ID, sabi, 2 months pa. So, mga 3 months pa ulit na wala akong support. Nandun na sa Nepali Bank. Punta na ako sa bank, nagipag-usap na ako. You know, grabe yung challenge. Tapos ang babiyayin mo, nalayo niyan. Talagang magkaano ka, paikot-ikot ka. But you know, if God before us, sabi nga, if God before us, who can be against us? And doon sa field, the time na parang ang lungkot,
adjust sa culture, adjust sa food, everyday masala. No? Okay yung masala pag minsan lang eh. Pero kung araw-araw na, parang iba na eh. No? Walang Jollibee, walang fast food. Isa lang doon, meron kami, KFC. Masala din. Hindi lasang, pagkain mo, ganun pa rin, katulad ng lasa doon sa labas. Wala ka talaga, kaya pag uwi dito, tuwa ako, may Jollibee, may McDo, no? Kinain ko na ng KFC. No? Kasi pag uwi sa Nepal, wala na naman. But, ganun, adjustment. Malungkot, ikaw lang mag-isa, lagi doon sa kwarto, hindi ka naman pwedeng sumama doon kay missionary at sa pamilya niya. Pwedeng tabi kami missionary matulog. Ganon, struggle. But sabi nga ng aming pastor, always remember your call. Sino ba tumawag sa iyo? Sino ba naglagay sa iyo? Nung time na yon, gusto ko na umuwi sa Indonesia. Sabi ko magre-resign na ako sa ABC. Mag-working na lang ako since nagtatrabaho naman talaga ako dati. Na lang ako, magre-resign ako, mag-tent maker missionary ako sa Indonesia. Why Indonesia? Nandun po yung parents ko. Advantage kasi marunong ako mag-Indonesian. Pero hindi ka nalagay ng Panginoon kung saan ang comfort zone mo eh. Kasi hindi matitest yung faith mo doon eh. Hindi matitest yung kapangyarihan ng Panginoon doon. That's why sabi ni Pastor Nable, pray lang, 1 month, pray. And always remember your call. And by God's grace, dahil nagpatuloy tayo, hingin na tayo kalakasan sa Panginoon, and that ministry is able to continue on in the grace of God. Another thing na challenge sa commitment is oppositions. In Isaiah 50 verse 7, diretso na tayo, verse 9 pala, verse 9, para hindi na tayo maglayon, no? Isaiah chapter 6 verse 9 to 10, sabi dyan, and he said, go and tell the people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. For the heart of these people, make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with the ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Sabi ng Panginoon, sabihin mo dito sa mga tao to, kasi alam ng Panginoon yung mga puso na ng mga tao na pag miministera ni Isaiah, na mga tao na to is mga rebellious. But isa sa mga challenge natin, yan, opposition. In Luke 14 verse 26, sabi ng Panginoon dyan, Luke 14 verse 26, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. The word hate there is, yung tinatawag natin hyperbolic expression. Ang sabi po ng Panginoon dyan, kung sino yung hate na dyan, ibig sabihin kung yung sino yung mas lamang sa akin, ibig sabihin hindi ka may disciple. Ang Panginoon is a zealous God. Dapat lagi siyang nasa taas. Dapat siya yung lagi mong priority. Kaya nga kung may mga opposition sa ating buhay, kung may mga opposition sa ating pagmi-minister sa Panginoon, we find ways how to serve God. Hindi lang tayo mag-stay doon na magpapatalo sa opposition. Sometimes opposition kumpanya eh. Yun yung time, kakainin niya. But you can find ways pa rin eh. Pag gusto may paraan talaga eh. Kaya maghanap ng paraan eh. Kung gugustuhin. No? And it takes sacrifice. Isa sa mga challenge yan, yung sacrifice. But kahit may mag-oppose man sa atin, no? Sa pagsiserve natin, kung gusto talaga natin, we find ways. We find ways. In 2 Timothy 3 verse 12, yea, and all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. And that is normal sa isang Kristiyano. Kaya lagi sinasabi, ang buhay Kristiyano, hindi kain tulog lang. No, mayroon talagang mga persecution sa atin. Sa Nepal, mayroon mga persecution. Mayroon doon mga tao na ayaw talaga makinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga ang style namin doon minsan, nakamotor kami, mayroon kaming body. Nagbibigay kami ng trucks, hindi kami pwede doon yung lakad-lakad kaya tapos bigay. Nako, mahuli ka doon. Kukulong ka talaga. Ang style namin doon, motor. Saka yung isa, tapos dadaan kami sa ganito, yung tatimingin namin na basa ng mga estudyante, mga nagtatrabaho, titigil ang motor dyan, bigay, alis. Ganon. We find ways.
No? We find ways. Kanya-kanyang style lang yan. No? Sabi nga, kanya-kanyang trip lang yan. Pero, we find ways kung gusto talaga natin sa pag-share ng Panginoon. Yung kahit yung tracts distribution dito, di ba? Kung gusto lang talaga natin umattend or sumama sa pagbibigay ng tracts sa labas, we find ways eh. Minsan nakakalungkot pagka outing lang tayo marami. Pero pagdating na sa soul winning, wala na. No? Minsan mas marami lang pagka may swimming. Pero pagdating sa soul winning, wala na. Hindi mo na mahanap. Pastor, masakit kong ulo ko ngayon. Hindi ako makapunta. Pastor, dami reasons, no? Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. No? In Romans 8 verse 31, sabi ko kanina ito, Romans 8:31, what shall we then say to these things? If God before us, who can be against us? No, even the oppositions cannot defeat you. Basta magpatuloy ka lang sa pagsiserve sa Panginoon. Just like Isaiah, here am I, Lord, send me. No? Here am I, Lord, send me. Kaya nga, it takes also sacrifice eh. Sa pagsiserve sa Panginoon, it takes a lot of sacrifice. But let us remember, sabi nga in Isaiah 53 verse 10. Isaiah 53 verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering or for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in the hand. Sa prophecy ni Isaiah dito, sinasabi niya na, ang Panginoon, ang best example natin sa sacrifice. Are you thankful that the Lord Jesus Christ died in the cross of Calvary just for you and for me? Amen. And that is a sacrifice. Meron ba willing dito mamatay ngayon? Magpapako sa cross, magpapalo, magpalagay ng tinik sa ulo? Wala siguro, no? Pero the Lord Jesus Christ, without hesitation, He do that. Kasi mahal niya tayo. If you love to do something, you're willing to do sacrifice. Nalala ko yung tatay ko, nandigaw siya sa nanay ko. No? Kahit malayo yung nilakad niya, kasi nga mahal niya ang nanay ko, lakad pa rin siya. Go pa rin siya. Nagsiserve siya doon. Nilinis siya ng bahay ng nanay ko. Nagsibak daw ng kahoy. Noong mga unang panahon, no? Nag-iigib ng tubig. Sabi niya, ginagawa ko yun with joy. Kasi, kahit ganun lang kahirap, okay lang. Kasi mahal ko yung nanay mo eh. Sabi nga ng pastor namin, umulan, bumagyo, ayos lang. Ano lang? Bumagyo, ayos lang. Kasi nga mahal mo eh. Kung mahal natin ang Panginoon, imagine the sacrifice na ginawa ng Panginoon sa atin. Compare sa sacrifice na sinasabi natin ngayon. Wala pa yan. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, hindi tayo magdadalawang isip to sacrifice things para sa Kanya. Alam niyo, yung pagbibigay sa mission is also a sacrifice. Minsan, gusto mo na magbili yan. Pwede ka nang lumabas para ikain yan eh. Pero binibigay mo pa rin sa mission. Amen. Because you love missions. Tama ba? You love missions. And you know that the thing na binigay niyo, akala niyo maliit lang yan, pero sa mga missionaries, malaki na yan. At nakaka-reach out yan doon sa amin. Nagagamit namin yan to minister the people. At kung ano yung success namin doon, yun din ang success nyo dito. Partners tayo eh. No? Hindi ba kayo makapunta sa Nepal? Kami naman ang nandoon. Pwede naman palit tayo eh. Ako na mag-support. Pero kami ang pinadala ng Panginoon eh. No? Maraming struggles doon. Marami kailangan i-sacrifice. May mga pangarap din ako sa buhay ko eh. Gusto ko rin maging presidente. Pero kasi nga dahil tinawag tayo ng Panginoon, sinuko natin yung buhay natin doon. No? Kung hindi siguro ako nagsuko, baka artista na rin ako. Pero, baka nakita niyo na ako sa TV before, no? Hindi ka na maalala. Seryoso. Pero seryoso yun, no? Seryoso. Lumalabas ako dati. Hindi niya lang alam. No? Sa Channel 2. Channel 2. No? Sa tayo ni Catriona Gray. Mga Catriona Gray, mga scam na yan. Maraming part. So, but maraming tayong mga pangarap sa buhay. No? Marami tayong mga gustong gawin. But pero kung yung ginagawa mo, yung pangarap mo sa buhay niya, nagko-contradict na para sa will ng Panginoon sa buhay mo, then stop it. You need to sacrifice it. Sometimes, ang kailangan natin sacrifice time, financial, comfort. Comfort! Isa to sa mga sa mga missionaries. Pero kay pastor, pwede naman siya magtrabaho lang eh. Pero why not?
bakit siya nag-surrender to become a pastor here? Di ba? Kung comfort lang naman ang hinahanap. Pero iba ang comfort pag ang Panginoon nang nagbigay. Perfect. Ang ganda ng comfort. Kaya nga ito na na-appreciate ko sa mission field eh. Kahit gaano kapangit yung isang lugar, kahit gaano pa yan ka, parang hindi ka aya-aya para sa ibang tao, pero kung doon ka nilagay ng Panginoon, God will make that place very comfortable for you. Ganun ang na-appreciate ko sa ministry. Ako nilagay ako ng Panginoon sa Nepal, gustong-gusto ko sa Nepal. Kahit sa iba, ayaw. Kahit nandun yung dangerous airport, okay lang sa amin. Masaya na kami doon. No? Mag-pray ka lang. Hindi ka mahulog sa aeroplano. Pero minsan yung social, you need to sacrifice. Yung mga friends mo dati na ganito, mga worldly people, ngayon, isa-sacrifice mo na. Kasi you need to focus on God. Hindi na nakakatulong eh. Yung mga ginagawa nating mga vices before, hindi na masaya. You need to focus to God. Kasi gusto natin mag-grow sa Panginoon eh. We find ways. We find ways. And lastly, the compensation of commitment. The compensation of commitment. So first is the call of commitment. Number 2, the challenge of commitment. And last is the compensation or reward of commitment. First is you experience God's presence. No? In Isaiah 43 verse 2. Isaiah 43 verse 2. When thou passest through the waters, I will be with thee. Sabi ng Panginoon. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall be flame kindle upon thee. And God's promise is to be with us always. Sabi ng Panginoon, di ba? I will never leave thee nor forsake thee. In Matthew 28 verse 20. Matthew 28 verse 20. Sabi dyan, teaching them to observe all things. This is a Great Commission verse, no? Whatsoever I have commanded you, and lo, what is the promise of God? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya ang tunay na forever, nasa Panginoon. No? Hindi kayo iwan ng Panginoon, and that is His promise. In 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Psalms 23 verse 4, yea, though I walk through the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. And the great comfort na binibigay, pagka sumunod lang tayo sa Panginoon, yung experience na nandyan siya. Doon sa Nepal, mahirap din naman. Pero kung ma-experience mo yung comfort ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon na pinapakita doon sa mga missionaries, we really experience the presence of God there. Despite sa mga challenges doon. Alam ko dito meron din naman kayong mga challenges. Kanya-kanyang problema yan eh. Kaya sabi namin ni Pastor, ang dito mahal ng renta, no? Ang mahal ng renta, sa amin naman mahal ang visa. Kanya-kanyang challenge. Pero lahat yan nasa Panginoon. Hindi natin kaya eh. Hindi natin kaya. Pero kaya ng Panginoon natin. Sabi ko nga nung recommendation, it's hard to face the problem if your problem is your face. Napakaseryoso niya. It's hard to face the problem if your problem is your face. Dapat yung problema natin ng Panginoon lahat. No? And number 2, ito pa yung isa sa magandang blessing, seeing lives transform. Seeing lives transform. In Isaiah 61 verse 1, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and opening to the prison to them that are bound. It is a blessing na pag nagsumunod lang tayo sa Panginoon, nagiging blessing din tayo sa iba. Ipagpagamit ka lang sa Panginoon, nagiging inspiration ka rin sa iba eh. Sa choir. Bakit laging choir, missionary? Kasi ang choir, isa po sa mga in-handle ko na ministry when I was in Bethany. And then ang orchestra. So yan po yung mga more related po sa music. No? And makikita mo lang sa choir, pagka faithful yung isang member ng choir, nakakadala siya ng ibang member na mag-join din sa choir. Nagiging blessing. Yung dating member na yan, sintunado man yan. No? Pero ngayon, sintunado pa rin. Hindi, nag-improve na. No? Kung dati pag kumanta sa choir, nakayuko yan, ngayon nakasmile na. No? Ganon ang blessing.
Hindi lang tayo yung binibless ng Panginoon but we became a blessing to other people. We can see lives transform. Basta sumunod lang tayo sa Panginoon. Ganon din yan sa pagsusulubinin. Oh, nakakatuwa na si Gab may bunga na. No? Nakakatuwa. You know, kahit bata, hindi mo expect. Pero it's a joy na mayroong mga tao na ginagamit ka ng Panginoon to become a blessing to them. And now they are here in the church. Amen. To God be the glory. Amen. It's a blessing. And I pray, I hope and I pray doon sa Nepal. Pinipipray ko na meron tayong matrain doon, kahit isa lang, na maging faithful, na pwede maging leader. Kasi ang goal namin mga missionary is to train the local. Yun talaga eh. And then after that, put the local there to minister the people. Yun naman talaga ang pinaka-main purpose namin mga missionaries doon sa local field. Kasi hindi po kami pwede magtagal talaga doon kung gusto lang na. Kasi nagmamahal. Pero kung ang local doon, wala nga na problema. No visa, no problem na sa mga papers. Kasi local yan eh. So yun ang pinag-pray ko. No? Another thing, eternal rewards. Eternal rewards, no? But they that wait upon the Lord, sabi dyan in 40 verse 31, shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Kaya pag nag-enjoy ka lang sa gawain ng Panginoon, the reward is in God. Alam niyo ba na eternal investment ang ginagawa natin pagka talagang nagiging faithful na tayo sa gawain ng Panginoon? Amen. Minsan mahilig tayo mag-invest. Invest for our future, no? Invest for our death. Sa St. Peter, no? Pati yung kabaong natin, invest lang natin. Why not invest your life for eternal investment? Ang pag-invest ng ating buhay para sa gawain ng Panginoon, walang lugi. Amen. Perfect investment. No? Yung mga ibang investment, ang hirap pang mag-withdraw minsan. Ang galing lang nung unang salita. Pero pagdating, pagka 3 years, talaga mayroon ka kukunin. Ganito yung mga receive mo, ganito ganyan. Pag after 3 years, mag-withdraw pa ng hirap pa. Pero sa Panginoon, you invest everything sa Panginoon. In the end, pagdating mo sa langit, it's perfect. Perfect investment. 2 Timothy 4:7-8. Sabi dyan ni Apostle po, no? 2 Timothy 4:7-8, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but all them also that love His appearing. And this is our goal in life. If there is a will, there is a way sa pagsiserve sa Panginoon. And you can see here sa example na binigay ni Isaiah, no? Na pag tinawag tayo ng Panginoon, if we really recognize the call of God in our lives, wala nang wala nang alinlangan pa. But you answer also, here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, use me for the ministry. Here am I, Lord, I'm available. Always remember, hindi po hinahanap ng Panginoon yung mga magagaling lang. Ang isa sa pinaka-hinahanap ng Panginoon is yung availability natin. Kasi kahit kung gaano tayo kagaling, kung hindi naman tayo available sa Panginoon, walang mangyayari. And I hope and I pray dito sa atin, no? Hindi lang tayo yung nakaupo lang, but we find ways to be useful in the ministry of God. And let's all stand please and let's pray.